Sa tabi daw ng amo niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Arabella, dahil sa sinabi ni Drake. Alam naman niya na walang ibig sabihin iyon, pero bakit nakaramdam siya ng tuwa? Diyos ko, hindi kaya may virus ang laway ng amo niya, kaya may nararamdaman siya sa dibdib niya na kakaiba. Tutulala ka na lang ba dyan? Tanong ni Drake. Kaya naman nagmamadali si Arabella na umupo, sa katabing upuan nito. Inikat pa niya ng konti ang upuan, para hindi siya mapaharap sa katabing amo, naiilang kasi siyang titigan, ang nakatagilid nitong mukha, baka mamaya ay bigla itong lumingon sa kanya. May meeting ako mamaya, hintayin mo ako dito. Inikat ni Drake ang upuan ng dalaga, para iharap sa kanya. Huwag kang lalabas ng opisina ko, at hindi ka makikipag-usap sa kahit na sino, naiintindihan mo ba? Kagat ang lobby na tumango si Arabella sa amo niya. Gusto man niyang iiwas ang mata, ay hindi niya magawa. Para siyang hinihigop ng kulay itim nitong mata, at dinadala sa lugar na sila lang dalawa. Teka, saan niya nakuha ang ganoong salita? Dinadala, o ako lang ang nag-i-imagine? Tanong ni Arabella sa utak. Mahina niyang tinuktukan ang sarili. Ano ba ang nangyayari sa akin? Tanong niya sa isip. Hey, are you okay? Nag-aalala na tanong ng binata, at kinuha ang kamay ni Arabella. Nanlaki ang mata ni Arabella, nang maramdaman ang kakaibang init, na dumaloy sa katawan niya, nang hawakan ng amo niya ang kanyang kamay. Mabilis na hinila niya ang kamay sa binata. Spark ba iyon? Umawang ang labi niya, hindi pa siya nakakaramdam ng ganito, sa buong buhay niya, masyado pa siyang bata pero may hinala siya na. Na may crush siya sa amo niya. Marahas na tumayo siya. Anak ng, di nga. Ako may. Hindi makapaniwala na tumingin si Arabella sa binatang kaharap, na ngayon ay nakatingin sa kanya, nang may pag-aalala sa mukha. Damn it, Arabella. Kung masama ang pakiramdam mo, ay ipapacheck up agad kita ngayon din. Umupo ka nga, at wag mo akong pakabahin. Umiling-iling siya. Hindi ito maaari. Tumayo na si Drake, sinalat ang noo ng dalaga, na ikinapitlag nito. Wag mo akong hawakan. Pulang-pula ang mukha ni Arabella. Mukhang hindi na siya makahinga ng maayos, dahil sa nagrarambulan niyang dibdib. Ibig kong sabihin, sir, wag kang hahawak, o lalapit sa akin, di ba nga takot na takot kang mahawa sa sakit? Palusot niya. Mamaya bigla siyang sapakin nito, dahil sa pagtaas niya ng boses. Anong karapatan ng isang hampas lupa, na tulad mo ang sigawan ako? Tila naririnig na ni Arabella, ang ganitong linya mula sa bibig nito. Wala ka naman lagnat, maybe gutom ka lang. Come on. Anong nak-in ng amo niya? Bakit parang bumait yata ito ngayon? Di ba may meeting ka ngayon, sir? Naku, wag niyo akong alalahanin, hindi pa naman po ako gutom, kaya unahin niyo na lang po muna ang dapat mong gawin. Sabi ni Arabella nang maalala ang binanggit nitong meeting kanina. Nag-iwas ng tingin si Drake. Hindi kita inaalala, Arabella. Bakit ko naman aalalahanan ang isang tulad mo? Nauna na itong naglakad. Nagugutom na ako kaya kakain na tayo, saka I can move our meeting, some other time. Nakakalimutan mo ba na ako ang may-ari ng hotel na ito? Napangiwi si Arabella. Akala niya ay bumait ang amo niya, umasa na naman siya. Bakit nga naman ito aalalahanan ang isang tulad niya? Hay nako, Arabella, masyado kang feeling. Aniya sa sarili. Wow! Hindi mapigil ang sambit ng dalaga, nang ilapag ng waiter ang mga pagkain sa mesa nila. Napakaraming putahe. Hindi niya tuloy sigurado kung kaya nilang ubusin ito ng amo niya. Dalawa lang naman kasi silang kakain. Ramdam niya ang pagbaha ng laway, sa loob ng bibig niya. Hindi naman siya pwedeng kumain, nang hindi pa sinasabi ng binata niyang amo, baka mamaya ay magalit ito, dahil nauna pa siyang kakain kesa rito. Binasa niya ng dila ang kanyang labi. Natatakam na talaga siya. Hindi ka mabubusog, kung tititigan mo lang ang pagkain, Arabella. Ani Drake sa dalaga. Talaga pwede na akong kumain, Sir Drake? Tuwang-tuwa na tanong niya. Of course, kaya nga dinala kita dito para kumain. Thirst. Minsan talaga hindi ko alam kung may utak ka ba talaga, o sadyang walang laman iyang bungo mo. Sabihin mo nga sa akin, display lang ba iyang ulo mo? Umirap siya ng palihim sa amo niya.
Saan ka nakakita, nang walang lamang utak ang bungo, sir? Iyong bungo mo, sir, ano po ang laman, bukod sa kasamaan ng ugali ibig kong sabihin ay. Ito na nga po kakain na. Agad na kumain si Arabella, nang makita na masama na naman ang tingin nito sa kanya. Baka imbis makakain siya, ay siya pa ang kainin nito, dahil sa mga sinasabi niya. Natigil siya sa pagkain nang makita na nakatingin lang ang binata sa kanya. Sir, hindi ka po ba kakain? Huwag nitong sabihin na hindi. Ang daming in-order, tapos hindi naman pala kakain. Mayaman nga naman. Natigilan siya nang maalala ang tanong niya kay Sir Liam noon. Ang dami mong in-order, sir, tapos diet ka pala. Iyan ba ang sekreto ng mga gwapo? Mahinang natawa ang amo niya, kaya naman natulala siya at napanganga, naglabasan tuloy ang pagkain sa bibig niya. Sinong hindi matutulala, kung ang lalaking hindi alam ang salitang tawa, at ngiti ay mahinang tumatawa sa harap niya. Ang lalaking walang alam, kung hindi ang sumimangot, magalit, manli at polanan siya ng mga masasakit na salita ay tumatawa. Tinakpan niya ang bibig, para pigilin ang mga pagkain na lumalabas. Ilang beses niyang kinagat ang dila para masiguro na hindi siya nananaginip. Totoo nga, mahina niyang sabi, matapos ilunok ang pagkain. Tulala pa rin si Arabella, habang hindi inaalis ang mata sa kaharap. Mas lalong naging gwapo ang amo niya sa paningin niya. Hindi kaya sinapian ang amo niya ng mabuting espiritu. So, gwapo pala ang tingin mo sa akin. Sumili ang simpatikong ngiti sa labi ni Drake. Maganda din naman ang tingin ko sa'yo, no? Hindi lang maganda, sobrang ganda mo, Arabella. Kaya patas lang tayo. Ani ng binata na muntik ng ikahimatay ni Arabella. Kung sino ka mang espiritu ka, ay lumayas ka sa katawan ng amo ko. Iyan ang kanina pa na sinasabi ng utak ni Arabella. Alam niya na magandang pagbabago ang pagngiti ng amo niya, pero hindi maganda iyon para sa puso niya. Relax, Arabella. Kumalma ka, crush is paghanga, kaya wag kang masyadong matakot. Kausap niya sa sarili. Muntik na siyang himatayan kanina, dahil sa sinabi ng amo niya. Maganda daw siya, ay hindi pala, napakaganda daw niya. Kaya naniniwala siyang nasapian ito eh. Una, nagawa nitong tumawa, at ngumiti. Tapos pangalawa, pinakain siya bigla sa mamahaling restaurant. At pangatlo ay pinuri siya. Huminto ang sasakyan ng amo, sa isang malaki, at sikat na mall na para lamang sa mayayaman. Baka naman hindi ka na naman sumunod, Arabella. Sabi ni Drake sa dalaga. Napalabi siya bago lumabas ng sasakyan. Sumunod siya sa amo niya. Habang naglalakad ay hindi niya mapigilan ang mamangha. Mas malawak pala kapag nakapasok ka. Bawat madaanan nilang bagay, ay halatang mamahalin at maganda ang kalidad. Huminto siya saglit, at tumingin sa magandang dress na kulay asul ang kulay. Ang ganda. Hinawakan niya iyon sa kaniyakap, at inamoy-amoy. Amoy mamahalin. Tiningnan niya ang tag price, at ganoon na lang ang panlulumo niya, nang makita ang presyo. Ang mahal. Mas mahal pa sa isang buwang sahod niya. Maingat na binalik ni Arabella ang dress. Di bale, sa ukay na lang siya bibili, hindi man kasing ganda ng dress na ito ang mabili niya, sa ukay ay mas mainam na iyon dahil mura. Paglingon niya ay natarante siya, hindi niya nakita ang amo niya. Sir, nasaan ka na ba? Kabadong tanong niya, nasa 1 oras na yata siyang paikot-ikot, pero hindi niya nakita kung nasaan ito. Sa lawak ng mall na ito, ay baka abutin siya ng 3 araw sa paglilibot. Nganggawa na sana siya ng may kamay na umakbay sa kanya. Nagulat siya nang makita si Sir Liam. Sir, hindi nag-iisip na yamakap si Arabella sa bewang nito, dahil sa sobrang tuwa. Sir, mabuti at lumitaw ka. Mayroon na siyang kakilala na maaari niyang pakiusapan na ihatid siya. Nasaan na ba kasi ang amo niya, at bigla-bigla na lang nawawala. Tumawa si Liam. Lumitaw. Ano ako kabuti? Tumawa uli ito ng tumawa. Kung ang amo niya ay may sapi, itong isang ito ay malakas ang tama. Wala bang normal sa magkakaibigan na ito? Sir, wala na pong nakakatawa, nawawala po ako kaya bakit katawa ng tawa? Hindi ni Arabella mapigilan ang malukat ang mukha. Nakakatuwa kasi ang mukha mo kanina, halatang iiyak ka na, kaya nilapitan na kita. Tumatawa pa ring sabi ni Liam.
Kamusta na ang date nyo ni Drake? Masaya ba? Taas baba ang dalawang kilay na tanong nito. Namula ang pisngi ng dalaga, anong date ka dyan? Hindi kami nagdi-date no. Sir Liam naman, wag kang ang ma-issue dyan, baka mamaya marinig pa ni Sir Drake iyan, at magalit pa. Malakas na tumawa na naman ito, kaya napangiti siya, tabanjing ngiti. Ano kaya kung taktukan niya sa ulo ang lalaking ito, para matauhan? Wala naman kasing nakakatawa, pero kung makatawa ay wagas. Hindi magagalit iyon sa maririnig niya, pero dito baka magalit siya. Nahigit ni Arabella ang hininga ng yumuko si Liam, at inilapit ng husto ang mukha sa dalaga. Nanlaki ang mata niya at halos madulimang siya sa lapit ng mukha ng kaibigan ng amo sa kanya, tiyak na mahahalikan siya nito, sa oras na gumalaw siya. Sir, napatili siya sa gulat, nang biglang nawala si Sir Liam sa harap niya. Nakita niya itong nakaupo at may dugo na sa labi. Hindi siya magagalit sa narinig niya. Tumatawang tumayo si Liam, at humarap kay Drake na napakadilim ng mukha, tila handa na namang manuntok. Ikaw naman, Drake, hindi ka na mabiro. Don't worry, sayong sayo lang siya, walang aagaw, at tumingin si Liam sa dalaga. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Arabella sa dalawang binata, na pareho ng kalmado ngayon. Kanina lang ay sinuntok ng amo niya si Sir Liam, tapos nag-uusap na ang dalawa ngayon, na parang walang nangyari. Pero aaminin niya, na nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay magbubugbugan ang dalawa, kapag nangyari iyon, ay iiwanan niya talaga ang mga ito. Saka ano bang sinasabi ni Sir Liam na walang aagaw sa amo niya sa kanya? Sinong kanya? Sinong siya? Napakamot siya sa ulo. Sa pagkakaalam niya ay walang nobya ang amo. Paano magkakanobya ang kung saksakan ng sama ang ugali nito? Kaya sino naman kaya ang tinutukoy ni Sir Liam? Bye, Arabella. Feel free to roam, at my mall. Ani Liam bago tuluyang umalis. Nanlaki ang matang sinundan ni Arabella ng tingin ang binata. Mall ito ni Sir Liam. Hanep, ganito ba kaya yaman ang magkakaibigan? Tama na ang pagtingin sa kanya, Arabella. Hindi naman ganoon kagwapo ang isang iyon. May inis sa tono na sabi ni Drake. Tumingin siya sa amo niya. Anong hindi gwapo, sir? Ang gwapo kaya ni Sir Liam. Lahat ng mga kaibigan mo, mukhang mga artista, sir. Tapos ang lalaki pa ng mga katawan. Natutap ni Arabella ang bibig, dahil sa kadaldalan. Baka mamaya akalain pa ng amo niya, na pinagnanasaan niya ang mga kaibigan nito. Saglit na nagdilim ang mukha ni Drake. Simula ngayon ay kakaltasan ko ang sahod mo, sa tuwing magagwapuhan ka sa ibang lalaki. Nagpatiunang naglakad ang binata, at iniwan siya. Ano? Hindi lang pala si Sir Liam ang may tama sa utak, maging ang amo din niya. Teka naman, sir. Humabol siya sa binata. Bakit kakaltasan niyo ako? Wala naman masama pumuri ng mga gwapo. Minus 10,000. Ani Drake na ikinalaki ng mata ng dalaga. Sir naman. Reklamo niya. Inis na humarap ang binata niya sa kanya. Nagrereklamo ka, Arabella. Natameme siya, at tabangi ng umiti, hindi, Sir Drake. Bakit naman ako magreklamo, di ba? Kainis naman. Bakit nagkaroon ng ganitong rules? Wala naman talagang masamang pumuri ng mga gwapo. Natigil siya sa paglalakad. Sir Drake, tawag ni Arabella sa amo, huminto naman ito, at tumingin sa kanya nang may pagtatanong sa gwapong mukha. Simula ba ngayon, pangit ka na rin sa paningin ko? Nalukot ang mukha ng binata. Minus 10,000 again. Sir, aray. Sorry na. Daing ni Renz. Piningot lang naman ni Arabella ito ng madiin, iyong tipo na matatanggal na ang tenga nito. Sorry na sabi huwag ka nang magalit. Paanong hindi ako magagalit? Nangako ka sa akin na sasamahan mo akong mamili sa Divisoria, tapos bigla ka na lang uuwi nang hindi nagsasabi. Sa bagay, naging masaya din naman ang araw niya, kasama ang amo. Teka, ano ba ang sinasabi niya? Paano naging masaya? NOSAPN nga ito. Sorry na talaga, Arabella ko. Inutusan kasi ako ni Sir Drake, na umuwi ng maaga. Ang sabi niya ay siya na ang bahala sa'yo. Nakangiwing sabi ni Renz, habang hawak ang tenga. Ang amo daw niya ang bahala. Napasimangot si Arabella, nang maalala ang nangyari. Tama si Sir Liam, daig pa nila ang nag-date.
Pareho silang nagulat ni Renz, nang biglang lumitaw ang amo nila, nakatayo ito at nakatingin sa kanila ng madilim ang mukha. Sabay silang napalunok ni Renz, dahil sa takot at gulat. Nag-uusap lang po kami ni Renz, Sir Drake, hindi po kami naglalandian, promise. Nakataas pa ang kamay na sabi ni Arabella. Mahirap na, baka kung ano na naman ang isipin nito. Hindi kumibo si Sir Drake, dumaan ito sa pagitan nila ni Renz, at kumuha ng malamig na soft drink sa ref. Nagtataka tuloy siya, may malaking ref naman pala ang amo niya sa kwarto, bakit bumababa pa ito, para kumuha lang ng soft drink. Pareho nilang sinundan ni Renz, nang tingin ang amo na papalayo. Alam mo, nagtataka na ako dyan kay Sir Drake. Ani Renz. Kumunot ang noo niya. Bakit? Agad na tanong ni Arabella. Kasi hindi naman si Sir Drake nagsasama ng iba, kapag pupunta siya sa mga hotels niya. Kaya nakapagtataka na isinama ka niya. Magtapat ka nga sa akin, Arabella. Seryosong tumingin sa kanya si Renz, kinabahan tuloy siya, baka mamaya ay makahalata si Renz, na may crush na siya sa amo nila. May alam kang sekreto ni Sir Drake no, tapos na blackmail mo siya. Kung ano-ano naman ang naiisip mo, kung kutusan kita. Gusto mo. Pinakita niya ang kamao rito. Kanina pa nakaalis si Renz, si Arabella naman, ay naiwang tulala sa kusina. Tulala at hindi makapaniwala na nagka-crush siya sa amo niya. Paanong nangyari na nagkagusto siya rito? Ang sama kaya ng ugali nito. Anong kagusto-gusto sa amo niya, bukod sa gwapo? Bukod sa malaki ang katawan. Bukod sa malaki ang talong, malaki ang galit sa mundo. Wala naman, di ba? Makapagluto na nga, at nang may maipakain sa demonyo ang amo niya, na crush na niya. Pagkatapos magluto ay naghain siya, katulad ng palagi niyang ginagawa. Eksaheradang napahawak pa siya sa dibdib, dahil sa pagharap niya para bumalik sa kusina, ay nasa harapan na niya ang binata. Akmang aalis na siya nang magsalita ito. Simula ngayon, ay sasabay ka na sa akin sa pagkain, Arabella. Sabi ng binata bago umupo. Muntik nang malaglag ang panga ni Arabella sa narinig. Nabibingingi na yata siya. Ano ulit iyon, Sir Drake? Tanong niya na medyo inilapit ang tenga. Umupo ng tuwid ang binata, at tumingin ng diretsyo sa mata niya. Simula ngayon ay sabay na tayong kakain, sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Malinaw. Napaatras siya, at tinakip ang kamay sa dibdib niyang malakas ang kabog. Diyos ko, aatakihin na yata ako sa pinagsasabi niya ani ng utak niya. Teka lang, hindi kaya may plano itong hindi maganda sa kanya. Nakapagtataka kasi, na bigla na lang itong bumait. Paano kung may masama itong balak? Paano kung, kainin siya nito? Naiintindihan mo ba ako, Arabella? Mariing tanong ni Drake. Pero bakit naman po, Sir Drake? May plano ka bang kainin ako? Marahil ay isa itong cannibal. Katulad ng mga napapanood niya sa mga telebisyon. Sinasabi ko sa'yo, Sir Drake, kahit na crush. Ibig kong sabihin, kahit amo kita, ay hindi ako magpapakain sa'yo. Marunong akong mangarate. Hiya, sumipa pa si Arabella sa hangin, pero agad na nanlaki ang mata niya, nang maalala na napakaiksi pala ng palda niya. Ang ending, nakita ang lumang panty niya, at ang singit niya. Pulang-pula ang mukha na nagyuko siya ng ulo. Bakit naman kasi ayaw pumayag ni Miss Flor na palitan ang uniforme niya? Huwag kang mag-alala, wala akong balak kainin ka, Arabella. Hindi kumukurap na sabi ni Drake, habang nakatingin ng matiim ang kulay itim nitong mata sa kanya. Sa ngayon, dugtong ng binata, Sir Drake, cannibal ka po. Nabura na ang pagka-crush niya rito. Nakakatakot naman pala ito. Malakas na humalaklak ang amo niya, pakiramdam ni Arabella ay tawang demonyo ito, dahil sa planong pagkain sa kanya, pero sa kabilang banda, ay ang sarap sa pandinig ng tawa nito. Nakakatuwa ka talaga, Arabella. Ani Drake, huwag kang mag-alala, hindi kita kakainin sa paraang iniisip mo. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman po, Sir Drake, dahil dyan crush na ulit kita. Nanlaki ang mata niya sa sinabi. Huli na para bawiin pa ang sinabi niya, dahil narinig na ng binata ang sinabi niya. Sa kaba, ay inipit niya ang hita niya, baka kasi maihi siya sa takot, sa oras na polanan siya ng panlulate nito, at ang masaklap ay mapapalayas na siya sa mansion.
Ang pinaghirapan niya ng ilang buwan, ay mababaliwala dahil sa matabil niyang dila. May amusement sa mata na tumingin sa kanya ang binata. Crush mo pala ako. Kailan pa? Arabella. Tanong nito na lalong nagpakaba sa kanya. Mali ka nang iniisip, Sir Drake. Teka, paano niya ba ipapaliwanag ito? Hindi kita gusto dahil gwapo ka. Hindi rin kita gusto dahil malaki ang katawan, at talong mo, sir. Naibugan ni Drake ang iniinom na tubig. Basta Sir Drake, hindi kita crush, okay. Nabibingi ka lang po, sa kasinong makakagusto sa'yo, ang sama kaya ng ugali mo. Natutap na naman niya ang bibig. Napapikit siya, dahil sa bibig niya, ay mababaon siya sa hukay ng maaga. Kung pwede lang tahiin ang bibig niya, ay ginawa na niya. Hinihintay lang ni Arabella na makarinig ng sigaw, o masasakit na salita sa amo niya, pero ilang minuto na ang nakalipas ay wala siyang narinig. Kaya dumilat siya, nakita niya na nakatingin lang ito sa kanya, na parabang natuwa pa sa mga sinabi niya. Gusto na talaga niyang maniwala, na mayroon itong sapi. Kung ito ang amo niya ay sigurado siya na pinaulanan na siya nito ng insulto. Pero nakapagtataka na nakatingin lang ito sa kanya ngayon. Be careful, Arabella. Baka bukas hindi mo lang ako crush. Tanong niya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi niya maintindihan. Baka kasi bukas ay mahal mo na ako. Ani Drake. Malakas na humalaklak si Arabella. Nako, Sir Drake, malabo ang sinasabi mo. Halos maiyak siya sa kakatawa. Nagpapatawa ba itong amo niya? Siya mahalin ito. Malabong mangyari iyon. Natigil si Arabella sa pagtawa, nang makita na seryoso ang mukha ng amo niya. Malabo. Bakit? May mahal ka na bang iba? Galit ang ekspresyon ng mukha ng amo niya. Sabihin mo sa akin kung sino, Arabella. Napalunok siya. Bakit parang pakiramdam niya, ay may nasabi siyang hindi maganda, kaya naman parang kakain ng buhay ang amo niya ngayon. Sir, tell me who is he? Tumayo si Drake, at pinukpok ang kamao sa mesa. Sino ang lalaking mahal mo, Arabella? Sa pagkakaalam ko ay wala kang nobyo. Kayo na ba ni Renz? Agad na umiling siya. Magkaibigan lang po kami ni Renz, Sir Drake. Saka wala po akong mahal. Nagyuko siya ng ulo, ayaw niya magkasalubong ang mata nila, nakakatakot kasi ang tingin nito ngayon. Samantalang kanina lang, ay tumatawa pa ito. Nakahinga ng maluwag ang binata. Mabuti naman. Umupo itong muli. Siya nga pala, nasa kwarto mo na ang lahat ng kailangan mo. Sa sunod na may gusto ka, magsabi ka lang sa akin. Ibibigay ko kahit ano pa ang gusto mo. Nagangat siya ng tingin. Bakit naman sir? Hindi na talaga niya ito maintindihan. Mukhang bumait na naman ito ngayon, kanina lang ay halos kainin siya ng buhay sa titig nito. Huwag ka na magtanong. Kumain na tayo, lalamag na ang pagkain. Ani nito at iminuwestra ang kamay sa katabi nitong upuan. Umupo ka na at kumain, Arabella. Nagtataka man ay umupo si Arabella para sabayan ito sa pagkain. Pero habang kumakain sila, ay sobrang pagkailang ang nararamdaman niya. Lang beses tuloy niyang nakagat ang dila niya. Paano kasi nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya? Hindi kaya may crush din itong si Sir Drake sa akin. Tanong niya sa utak. Muntik na tuloy lumabas ang kanin sa ilong niya, dahil sa sariling naisip. Relax, Arabella. Hindi mo kailangang kabahan dahil sa kasama mo ako. Sabi ni Drake, na may ngiti pa sa labi. Sir, may tanong po ako. Tumango ang amo niya bilang pagpayag. May taning na po ba ang buhay mo? Bumiling ang ulo ng binata. Kasi bumabait ang mga taong masama ang ugali, kapag malapit na po silang mamatay. Tulad niyo po, Sir Drake. Naisip ko po na baka may taning na ang buhay nyo. May cancer po ba kayo? May sakit sa puso? Atay, balon-balunan. May almoranas. Pulang-pula ang mukha ni Drake, hanggang sa malakas na naman itong natawa. Stop it, Arabella. Tumatawang itinaas ni Drake ang kamay, hanggang ngayon ay namumula pa rin ang mukha nito. Hindi iyon ang dahilan, Arabella. Uminom ng tubig ang binata. Tumanggaw-tango siya. Ibig sabihin, baka tama po ang isang hinala ko. Pero impossible naman. Malabo pa sa Pasig River kung tutuusin. Imposible naman na crush mo ako diba, Sir Drake? Kandaubo ang amo niya, habang umiinom ng tubig.
Hindi na ito muli pang nagsalita. Nanlaki ang mata ni Arabella, nang makita ang maraming paper bag sa kwarto niya. Lahat ay halatang mamahalin. Ito ba ang tinutukoy ng amo niya kanina? Kinuha niya ang isang kulay asol na paper bag. Nanlaki ang mata niya nang makita ang laman nito. Ang dress na gustong gusto niya. Napatalon siya sa sobrang tuwa. Agad na sinukat niya iyon, at tama nga siya, bagay na bagay sa kanya ito. Sunod niyang binuksan, ang mga puting paper bag. Umawang ng labi niya nang makita, na iba't ibang uri iyon ng mga bag, at sandals. Halos maiyak siya dahil ang isang kahon, ay naglalaman ng mamahaling cellphone. Alam niyang iPhone ito, sikat sa mga snatcher, sa lugar nila ang ganitong brand ng cellphone. May mga lipstick, perfume at mga alahas pa siyang napagbuksan. Ang huling nabuksan niya ang nakapagpalaglag sa panga niya. Binilhan din siya ng mga bagong panty, at bra ng amo niya. Paano ba ito isauli lahat? Oo nga at masaya siya, pero paano kung kaltas pala ito sa sahod niya? Sigurado na sa cellphone pa lang, ay kabawasan na iyon sa kanyang sahod. Saka nakakahiyang tumanggap ng ganito kamahal na bagay, lalo na sa amo niya na may sa demonyo. Maging si Renz ay nagulat sa sinabi niya. Nagmamadali nga itong umalis nang magkwento siya. Sigurado na kahit si Miss Flor, ay magugulat din, katulad ng pagkagulat niya. Sumakit lang tuloy ang ulo niya sa kakaisip. Nagpunta siya ng kusina, at naghanap ng pwedeng mainom. Napangiti siya nang makita ang isang bote, na may pulang likido. Agad na binuksan niya iyon at tinungga. May kaibahan ang lasa nito, kumpara sa iniinom niya noong nakaraan. May kaunting pait ito, pero agad din namang nawawala at napapalitan ng kakaibang sarap. Naubos na niya ang isang bote, kaya naman kumuha siya ng isa pa. Tumayo siya, muntik pa siyang mangudngod sa sahig una ang mukha. Teka, bakit umiikot ang paningin niya? Nahihilo siya at parang ang bigat ng ulo niya. May sakit ba siya? Daig pa niya ang lasing. Natigilan siya. Pilit na binasa niya ang nasa boteng iniinom, pero sumasayaw na ang mga letter nun, kaya hindi niya mabasa. Masama ang ugali niyong mga letter kayo, ayaw niyo magpabasa. Sige bahala kayo. Aniya bago tinungga ang laman ng bote. Tumayo siya at nagpunta sa pool. Naiinitin siya at gusto niyang maligo. Pagkarating sa pool, ay hinubad niya ang lahat ng saplot, at saka inilubog ang katawan sa tubig. Ang sarap. Wow! Malakas na sumigaw si Arabella. Kinuha niya ang suot na bagong panty, at bra na nakalapag sa gilid. Nakanguso na tiningnan niya iyon. Ang ganda nyo, sa bagay mamahalin nga pala kayo. Gusto nyo bang lumangoy? Tanong niya sa hawak, na para bang sisigot iyon sa kanya. Ngumiti siya bago inihagis ang panty at bra sa pool. Lumangoy lang kayo dyan. Karapatan nyong maging malaya. Tila wala sa sariling sabi niya. Umahan siya, at humiga sa gilid ng pool. Namimigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hanggang ngayon ay tila siya idinuduyan ng malakas. Ang paligid ay nananatiling umiikot. Pumikit siya, makatulog nga muna. Wika ni Arabella sa sarili. At dito na po nagtatapos, ang ika-10 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.